Hanggang maihanap natin pag tayo ay nawawalan. Isa lang, panalangin. But I assure you, the wound will be deeper this coming days, and this coming months, this coming years. That's why I'd like to focus on 3 words that maybe can help all of us here in this time of loss. The first word is this: gift. Regalo. Ang pagkakaroon ng isang tao ay regalo. Dahil hindi lahat tayo nakakita, nakalama, nakaranas, magkaroon ng anak. Ladies and gentlemen, from the MGM Grand of Las Vegas, Mr. Bob Irons, Top Rank Boxing, along with MG Promotions and Marquez Promotions. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Totoo yung sinasabi ni Jerry, mahilig sa boxing ang papang. Kasi nung maliit tong si Momo, ang pogi ni Momo noon, sabi ko, pangit nito si Momo. Ang liit-liit na, luwa pa ang mata, ang payat. Di gagawin nito, ang papang mahilig magbansag yan eh. Ang tawag niya kay Momon, pogi. Pogi tawag niya. Ngayon, si Patrick ang tawag niya, Isyo. Isyo, boxing kayong dalawa. Nagbo-boxing. Pag natamaan ni Isyo, baksak to. Tayo, pogi, tayo. Mano kay Isyo, mano kay Tito. Ganun ang ginagawa niya, mamano. Minsan one time, inaya kami niyan. Punta kami sa Pasay. Papang mahilig sa boxing eh. Punta kami sa Pasay. Nanood kami ng boxing. Sabi niya sa akin, Al, sino ang gusto mo dyan sa dalawa? Pang, si Totoy Bato. Ang laki ng katawan niyan eh. Sabi ng papa, hindi, dito tayo. Sabi ko, tinanong pa ako, yung pala doon rin pupusta. Eh, nung nagsabong na yung boxing, isang suntok lang nung kay Totoy Bato, baksak si Totoy Bato eh. Di may pera kami. Di may pera, nabumusta nga eh. Di habang namumusta, yun, may matitirang mga, may dala-dala kaming mga tinapay, dadaling ngayon namin sa bahay. Kasi doon ko rin naranasan sa kanila na ang sa kanila pala, pagka naghahaponan, may merienda pa. Hindi naman nangyayari sa amin yun eh. Pagka sa gabi yun, sa gabi. Actually, kung susumahin mo, 1981, 42 pa lang ang papang noon. Ngayon, 85 na siya, 43 years na kami nagsama ng papang. Nung panahon pala ng 81, 39 ka lang, Mang. 39 ka lang. Nung pinanak mo si Momo, ilang taong ka na? Oh, menopause baby talaga yan. Talaga. Eh, 40 plus ka na, nanganak ka pa eh. Oh, matanda si Patrick ng 1 taon sa kanya. Iba rin naman po kasi talaga yung pag nakikita mo maraming nagmamahal sa mahal mo sa buhay na nandyan. Iba rin talaga. Nakakaangat rin, mabigat talaga yung pinagdaraanan bilang isang pamilya. Pero sa tulong nyo, sa suporta nyo, malaking bagay para ma-comfort kami kahit paano sa mga panahon ito. I-share ko lang sa inyo ng kabataan ko, si Papa, tuwing piyesta sa barangay, yan. Pinagpa-practice ako niyan, siguro mga 2 days, 1 day before ng piyesta, yan. Pinapractice ako ng boxing. Ang mahigpit kong kalaban yung anak ni Ate Baby, si Tandred. Medyo maki ako dun eh.
mga ganito ako kataas, maliit lang yun. So, magpa-practice kami ng boxing ni Papa, papatuloyin ako niya. Eh, medyo talagang kilala yun si Dandred na tuwing boxing, magaling manuntok. So, kami ni Papa, practice kami ng practice. Pahinga ka, matulog ka, kumain ka, ganyan, ganyan. Ito na, dumating na yung araw ng ng fiesta. Medyo ninenervous ako, hindi ako sanay makipagsuntukan eh. Ito na nga, dumating na nga yung oras na maglalabang kami ni Dandred. Ngayon, kamukod-mukod mo, tulog ako. Talo pa rin. Tapos yung mga sumusunod na piyesta, ihahanda niya na naman ako. Ito na naman, nagkaroon na ako ng phobia. Di may nag-uumpukan na yun. Tuwing piyesta kasi nung kabataan ko, lagi kami may boxing eh. Ito na. Ang gagawin ko ngayon, sakristan ako that time, sakristan ako. Di prosesyon ng natin, ng parish natin, no? So kami mga sakristan, di matatapos na yung prosesyon. Ito na, uwi na ako. Ang gagawin ko, iikot ako para hindi nila ako makita. Sa sobrang nervous ko. Pero inaantay pala ako ni Papa. Pangalawang pagkakataon, nilaban ulit ako kay Dandred. Ayun, sa awa ng Diyos, talo pa rin. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa pagpunta ninyo. Basta, masaya po kaming pamilya na nandito po kayo na nakikiramay sa amin. Si Papa po ay isang mapagmahal na ama, hindi lang po sa amin, kung hindi po sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatid at sa mga kamag-anak niya. Natatandaan ko nung bata po kami na kahit ano pong hirap namin, 10 po kami magkakapatid na halos wala na po kami makain. Na kunyari po yung pagkain namin, kunyari isang dosino po na paghahatian po namin 10 yun. Tapos, si Papa at Mama po, may mga pinsan pa po kami na nakatira sa amin na tinutulungan po nila. So, si Papa po, kahit na po kahit na gaano po kami kahirap, yung puso niya po ay bukas sa pagtulong. So, kaya natutunan ko po sa kanya na kahit na ang estado niyo po, na kahit mahirap kayo, hindi po hadlang yun na tumulong sa ibang tao para masuportahan din at ma-meet din po nila yung po nila yung goal nila sa buhay nila. So yun po yung natutunan ko kay Papa. Pakikiramay niyo po sa amin. Malaking bagay po yun sa pinagdadaanan po namin. Bali, ang masasabi ko po kay Papa, very loving and caring po siya na father. Bago po siya ma-hospital noong 2022, ang bali nag-iwas ng hospitalized yung nagkaroon siya ng venous ulcer. Bali yun po yung sugat na lumala po siya dahil diabetic si Papa. Naalala ko, nagpunta po kami dun sa hospital. Ano po siya yung extreme pain si Papa. So sabi niya sa akin na ayaw niyang maranasan na naging mga anak niya yung pain na naramdaman niya. Yun lang po. So, yun ang Papa, mahal ka namin. Tomorrow, last na araw na makikita ka namin. Pero kung hindi po yung pagmamahal namin, mahal ka namin, Papa. Hindi ka namin malilimutan. Ngayon lang po ako nakakita ng nakatrek, pero ang daldal. Sobrang ngayon lang po talaga ako. Sabi ko, talaga bang nakatrek yan? At meron pa siyang special speaker. Sabi ni Mami, lagay mo yung speaker. Ano yung speaker ni? Hanap naman po ako ng speaker. Ano bang speaker to? Sabi ko, kasi hindi ko alam. One time, hindi namin alam na may kamag-anak sila. Napuntaan namin sa Amerika. Hindi kami nagtatanong. Ang bungad sa amin si Papa. Alam mo, napakabait ng Papa niyo. Tinanggap kami sa bahay nila. Walang sabi sa amin, napakabait, napaka-sweet niya.
At nakita ko rin yan at naramdaman ko, mahal ako ni Papa. Sila Lane nalulungkot pag hindi niya nakikita si Papa at Mama dahil malayo kami. Siguro nung pag-uwi ko dito, galing sa Texas, sabi ko, hindi ko pa nararamdaman yun na wala si Papa kasi nakita ko yung mga kapatid ko, nakita ko yung mama ko. Nung kanina nag-visa, sabi ng pare, i-offer nyo na yung last na sinabi ng pare, masakit sabihin, sabi niya, pero kailangan yung i-offer na yung papa niyo. Nung sinabi niya yun, na-realize ko, siguro, time na para tanggapin ko na wala na talaga si Papa. Hindi ko na siya makikita. Kasi si Papa, napakabait niya sa aming magkakapatid. Ang dami-dami kong natutunan kay Papa. Siguro, half ng ugali niya is ugali ko. Hindi ko binabrag yung self ko, pero pareho kami na ugali. Pareho kami na ugali ni Papa. As in, mapagbigay si Papa, very generous. Sa akin, parang feeling ko yun. Kung ano yung natutunan ko kay Papa, mapagbigay. Tama sila kahit walang pera si Papa, kahit napakadami namin magkakapatid, na 10 na kami magkakapatid, pero nakuha pa nilang mag-ampon ng mga pinsan namin para makatulong din sa kanila. Yun yung natutunan ko kay Papa. Kaya po na sinabi ng mga kapatid ko, nakakataba po ng puso na makita na maraming nagmamahal sa Papa namin. Ang masasabi ko lang po, ang Papa ko ay mapagmahal at very thoughtful po yan. Isa po sa mga memories na natatandaan ko ng mga bata kami, gaya ng sinasabi ni Kuya Al sa boxing. Madalas yan, pag umuwi, lagi kaming may midnight snack. At ang gagawin niya, kahit tulog kami, lahat kami, iisa-isahin po niyan para gisingin, para makisalo sa midnight snack. At isa pa pong turo ni Papa sa amin is, lalo po ako, natatandaan ko yun minsang bata ako, kumakain ako noon. Nasa isang tabi ako. Nakita niya na siguro madamot ako. Hindi kasi nag-iisa ako noon nagtatago. Sabi niya sa akin, anak, ang gusto kong matutunan mo is lagi mong iisipin kung ano yung kinakain mo. Yan, lahat sana ng kapatid mo, babahagian mo. Kung ano yung kinakain mo, yan ang kakainin din nila. Maliit man yan o malaki. So, ayun po yung isang mga aral na natutunan ko kay Papa. Ang isa pa po is, palagi po niyang sinasabi na huwag kaming manglalamang sa kapwa at matutong makipagkapwa-tao at maging mapagmalasakit. Na-witness ko rin yan nung bata ako dahil gaya ng sinabi ni Momon, namamasada si Papa, jeepney operator po and driver ang trabaho niya. So may time kami ni Mama mag-aabang sa Espanya. Minsan kasama ko si Kuya Joey, minsan si Mama at ako. So ang ginagawa namin nga, pag may nagbabayad, kami ang kumukuha ng mga pamasahe ng mga pasahero. Pero, hindi ko ginagawa yung ginagawa ni Momon. So, one time, hindi ko na matandaan kung kasama si Mama noon or ako lang, kasama ni Papang namasada. May naabutan kaming pulube or batang kalye. So, ang ginawa ni Papa, inuwi niya yung batang yon, kinausap niya, pinatira niya sa bahay, hindi ko lang matandaan kung ilang araw. Pero, sa pagkakataong yon, nakita ko kung gaano kabuti ang puso ni Papa. Na gaya ng sinabi ng mga kapatid ko, kahit kami naghihirap, willing, yung puso niya is always open para makatulong sa iba. Memories ko nung kabataan ko kay Papa. Gusto ko itong ibigay sa iyo itong gabing ito para pasalamatan ka. Parangalan ka, Papa, to honor you, Papa, sa lahat ng pagmamahal mo na ibinigay mo sa amin, sa ating pamilya. Sa
mga sacrifices na ginawa mo noon kaming mga bata pa hanggang sa kami magkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Alam niyo po, totoo po yung mga sinabi po ng mga kapatid ko, ng mga pamangkin ko. Si Papa po, totoo pong napakapagmahal yan. Yung sinabi ng anak ko, si Papa number 1 sa kanya. Mahalin mo yung pamilya mo. Hindi ko makakalimutan yun si Papa. Ako yata nawala ako noon dahil nga sa pagdadrugs. Hindi ako nakauwi sa amin, sa pamilya ko. Minalita sa akin ng mga kasama ko, pumunta yun sa opisina namin sa Sandigan Bayan. Inaalam niya kung sino yung mga kasama ko, sino ba yung mga nakakamasamang impluwensya, pero may mga kilala siya, pero wala, hindi siya naninisi. Pumunta lang siya dyan para alamin yung sitwasyon ko. Sabi ng kaibigan ko, Joey, Papa mo, mahal na mahal ka. Umiiyak yan, nahanap ka. So salamat sa mga itinuro mo sa amin. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagmamahal. Ang hirap. Pero sabi nga kanina, ako naniniwala ko na you are only physically dead, but spiritually you're alive, Papa. At alam ko nasa mabuting kalagayan ka na. Kasama ka na ng Panginoon. Narito ka lang sa amin. Nakikita mo kami. Salamat, Papa. At isa pa, yung namatay si Papa. I ask God, ano ba yung purpose ng pagkamatay ng isang mahal mo sa buhay? Alam niyo, sinagot ng Panginoon kung ano yung katanungan ko To fix us. To fix us. Siya yung nagbigay ng healing. Siya yung nagbigay ng healing. Siya yung nag-unite. Nag-sacrifice siya for us, to unite us, and to love each other as a family. Kaya lang po, salamat po sa inyo. Thank you po. Kaya lang. Hindi ko kami pupuntahan tayo. Tapos, di sasakay ako sa jeep namin. Tatanungin ko, Papa, saan tayo pupunta? Pupunta tayo kay Uncle Rene mo sa Project 8. Kasi pala, may nag-aantay na kalaban ko doon sa boxing. Oo, tutuloy. Di mo alam yun, ma? Okay, tutuloy ko na. So, di pagdating namin na Project 8, makikita ko yung kalaban ko. Ang laki sa akin. Hindi ko kilala, ma. Siyempre, pala naka-schedule na may laban ako ng boxing. Di makikita ko yung kalaban ko. Ang laki sa akin. Sabi ko pa, hindi ko kaya, ang laki niya, no? Di ba ang tawag sa akin noon, si Kuwato? Ang liit-liit ko. So, eto na ngayon. Sabihin ng Papa, kaya mo yan, Nan. Siyempre, wala na Napilitan na ako Yun na, jab-jab lang. Siyempre, susukatan ko rin kung kaya ko. Pero pagka nasukatan ko naman kaya ko, laban na. Pero hindi naman napapaya sa akin si Papa kada laban ko ng boxing. Kahit malaki sa akin, talo sa akin. Taga-Project 8 naman si Kaya Catherine So ito na ngayon, medyo nagbibinata na ako. Piyesta sa San Diego. Inilaban na naman ako ni Papa, malaki sa akin. Kilala niyo yung nakalaban ko si Pongontog? Binubuli ako nun. Nung una, takot din ako. Pero sa awa ng Diyos, pinabaksak ko rin. Kaya sa tinalo ko siya sa boxing, hindi na ako binubuli. Napakabait. Pangalawa, napaka-matulungin. Bakit ko masasabing napaka-matulungin?
Maliliit pa lang kami. Hindi naman kami mayaman eh. Yung pagkain nga namin noon, hotdog, kunyari, isang hotdog na ganyan. Hati-hatiin pa namin yun, magkakapatid. Pero, hindi lang naman tayo kakain nun eh. Meron tayong mga pinsan na nakasama rin natin, di ba? So, ganun ko may describe ang papa ko na napaka-matulogin. Tama na po ito, maiiyak na po ko eh. I love you, Papa! Ito pa isang hindi ko makakalimutan kay Papa. Papa, makinig kayo. Una ako. Di ba? Si Papa minsan mahilig sa boxing, di ba? Uuwi sa atin ng madaling araw yun. May mga dalang pagkain. Oh. Basta ganun may dala siyang pagkain. Alam mo ginagawa ni Papa, di ba? Gigisingin kami lahat ng mga anak niya. Pag hindi ka tumayo, magtatampo, sasabihin ni Papa, sa susunod, hindi ko na kayo dadala ng pagkain. Di ba, mga? Oh, ayun lang po, pahabol ko. One way you can tell na greatness ng tao is through his achievements. For me, his best achievements you can see through the family. So, they fought very well to keep him alive through medicine. Before, pag magkasama kaming dalawa, ang madalas namin kaming bonding. Nag-discuss kami ng politics, current events. Well-versed siya sa lahat ng yan. And math, magaling yan papa ko. Pusitos, magaling din siya dyan. Actually, isa rin yan sa bonding moments namin. Siya nagturo sa akin sa pagpupusoy. Minsan naglalaro kaming dalawa lang. Tinuturuan niya ako ng strategy sa pusoy. Pero looking back, ngayon napagtanto ko na yung pagtuturo niya sa akin ng pusoy, strategies, that it's not just a game. Lahat yun na-apply ko sa game of life. Kasi naituro niya rin sa akin na minsan para manalo ka, kailangan mo magpatalo. Sa mga last years ng buhay ni Papa, only regret ko, hindi ako physically nakapag-bantay sa kanya, hindi ako nakapaggamot sa kanya. Pero nagawa ko yun from afar, but I feel like it's not enough. Hindi ako naging masyadong expressive sa love ko sa kanya kasi bilang doktor sa pamilya, palaging yung burden na objective na sa akin. From day one up to ngayon, sa last day niya, talagang tunay na nagpapatunay na mabait at mabuting tao ang aming ama. Sabi nga kahapon ni Father, nakita niya na dahil pag ang tao daw namatay, maraming taong nakikiramay. Makikita mo daw na mabait yung mabuting tao yung namatay. Pero ako po talagang ina-attest ko po sa inyo, napakabuti ng Papa ko. So si Papa, napakatapang na tao, maprinsipyo. Naalala ko nung bata ako yan, pag may mga kaibigan siyang napapasabak sa gulo, to the rescue rin yan. Pero maprinsipyo siya, tsaka mahinahon lang. Anong tawag doon? Yung kalmado lang siya. At kung makipag-usap siya, hindi mo siya makikitang, kahit na alam niyang siya yung kinakalaban, hindi pa rin siya nagagalit. Kinakausap niya ng maayos yung tao. And I could proudly say na talagang the best kang Papa. I'm proud of that. Siguro naman po, hindi ko na kailangan maisa-isa. Makikita niyo naman po siguro sa mga kapatid ko
na kami ay napalaki ng Papa ng maganda. Pa, no one can ever replace the void na iniwan mo. But bilang panganay, pipilitin kong magawa at maisabuhay ang legacy na iniwanan mo. Buo kaming pamilya, magmamahalan, magtutulungan hanggang sa huli. Papa, mahal na mahal kita.